Ayun, tignan mo, ang daming gas oh. Mamahuli yung cellphone ha. Oh, ang daming gas pero ano siya? Empty daw. Empty daw. Dito ko na operan to. Ano nangyari dito? Yan oh. Ayun oh. Nakabangga. Ano to? Binaklas noon? Sumabit. Sumabit na oh. Ayan oh. Dapat may limit siya dito. Sumabit na yung ring. Oo. Long nose nga din. May clip. Yun. Oh, sumabit siya dito. Dapat yan ganyan. Nakababa siya ng ganun sa tangke. Tangang mekaniko gumawa nito. Ito mga idol ha. Share ko lang sa inyo yan oh. Ito yung reading ng aking gasolina. So kung makikita nyo yung fuel gauge ko, mga nasa lagpas kalahati lang. Pero sira yan eh. Sira nga eh. Ngayon nagpakarga ako. No? Kanina yan, empty yan. Ngayon nung nagpakarga ako, sabi sa akin ng gasoline boy, 400 plus pa lang yung naikakarga ko. Sabi niya, oh, sabi nga, sir, full tank na po. Ano? Full tank na? Paano nangyaring full tank? Empty nga. Tumirik pa nga ako nung nakaraan. Kakong ganyan. Ngayon, nagpaparga ako lagi, 300, ganyan. Tapos, sabi niya, puno na. Ano yun, naipunan ko? Sobrang tipid naman neto. Tapos, napapansin ko sa kanya, tuwing kinakargahan ko, lagi na lang full tank. Talagang sabi ko, may sira ba yung kargahan nito? Bakit napo-full tank? Pero natitirikan ako after ilang takbuhan lang. So sabi ko, anong nangyayari dito? Sabi ko, oo, sira yung fuel gauge. Pero imposible naman umapaw eh. Tumitirik nga eh. Bakit tumitirik? Yun, sabi ko, kaya talagang naguguluhan ako dito. Tara, susubukan natin kung anong problema talaga nito. Ngayon, ang mangyayari dyan, mga idol, eto, nandito yung kanyang fuel tank. Nandito yung kanyang tag dyan, yung floater. Nandito yung fuel pump. Yun yung babaklasin natin. Pero syempre, bago ang lahat, no, buksan natin yung fuel tank. Pasingawin natin. Yan, siguradong walang kuryente. Mahirap na eh. Pati ba to? Paparehasin ko na. Baklasin na natin dalawa para siguradong walang kuryente. Mamaya gasolina pa naman. Iyon. Baklas lang muna tayo. Ito may tornilyo to dito ah. So dito may dalawang tornilyo dito sa kaliwa at kanan. Angat mo na ng ganyan. Tapos mahugot mo na to. Yan. Basta ang target natin kasi ito, yan o. Makita nyo na, diba? Yan yung ating fuel pump eh. So, dapat mabaklas ko to. Yan. Ito naman, hatakin nyo lang. May isang tornilyo lang doon. Tanggalin mo yung tornilyo, then hatakin mo na. Siyempre, kunin mo to. Op. Mo na lang kung paano mo tatanggal yan, no? Yan, bumabangga-bangga lang naman eh. Pero, yan, tanggalin na lang natin. Hindi ko na mapakita yan. So, 4 na tornilyo dito. No? And, yan na. Oh. Iyon. Yan na. Silip na. Iyon. Oh, di ba? Ito yung pipindutin, oh. May gilid mo. Kakalat pa yung dumi dyan eh. Kailangan brushin muna natin bago natin pagbabaklasin. Baka magbara pa yan. Ito, ipinch mo lang. Yun, ng ganun. And then yun. Yun. And isa pa pala, no, tandaan nyo yung position ha. Yung position na yan, ganyan yan. Hindi pwedeng mabago. Dapat ganyan pa rin siya mamaya. Kasi hindi mo may papasok kaya mahirapan ka. Oh, try natin mamaya. Sige pa. Yan. Okay. Yan oh. Ito sumasabit to. Ito pala nagpapaigpit. Ba't kaya ito ganito? Nasa yung floater? Ito, nandito. Yan. Oh. Puno ng gas yan.
Ayan o, tignan mo, ang daming gas o. Mamahulog yung cellphone ha. O, ang daming gas pero ano siya? Empty daw. Empty daw. Okay. Ito mga idol, tignan mo. Nakaganyan siya oh. Kaya siya may problem. Pit-pit na pit-pit siya oh. Yung nabunot ko siya, di ba? Oh. Ba't siya napit-pit? Hindi dapat ganyan. Tapos ito, tignan mo to oh. Times 1 mo. Yan, times 1 oh. Yan oh, nakita mo. Yan oh. May ano oh, nabalatan siya. Ba't ganito to? Sino gumalaw niya ito? Parang sira ulo. Ay ko. Ang loko-loko naggawa niya ito ah. Sige, stop muna ding. Yan. Okay. Ano nangyari dito? Yan oh. Ayun, nakabangga. Ano to? Binaklas noon? Sumabit. Sumabit na, Ayan, dapat may limit siya dito. Sumabit na yung rolling. Ayan oh. Ayan oh. Yan oh, kaya pala ako tumitirik lagi. Dahil nagiging empty siya. Dapat kasi, di ba nandyan yung ano, yung filter, yung ano, pump. Dapat, hanggang dito siya. Nakababa siya. Kaya pala kahit kalahating tangke lang ako, napupull tank ako. Dahil talaga full tank siya. May isa pa naman may clip. Yun. Oh, sumabit siya dito. Dapat yan ganyan. Nakababa siya ng ganun sa tangke. Malaki ang tendency na gumagana pa to, pero may ano na may balat na nabalatan na Ngayon since yan may balat na siya dito nabalatan na papalitan ko na rin. Pero hindi ito may problema. Ang may problema yung pagkaka-install. Yan kaya pala nung nakuha ko to sa sasakyan na to, may kasamang ganito yan luman-luma na to yan yung part number may filter na kasama. Ito ewan ko kung nangyari, pero siguro gagawin ko na lang, lilipat ko na lang yung pyesa na ito dito. Buti na merong regulator na. Yung fuel pump na lang talaga ililipat ko, tas okay na. Tas yung bagong floater, meron din akong bagong floater ito yun, ito yung kanyang fuel pump okay pa yung fuel pump so sa akin mga idol, ito yung mahalaga dito ako natatakot dito sa regulator, dahil kapag ito tinanggal mo, talaga naman yung kanyang ano dito, yung o-ring yan pag tinanggal mo yan, hindi mo na mabalik ng maayos yung yung o-ring niya talagang nagkakasingaw. Pagka nagkasingaw, talaga starting mo ganun. Kapag nagpatay ka ang mangyayari sa inyo, kunyari pinatay mo yung makina, mga 30 minutes mong iwan, pag start mo nun tagal, parang nagpa-priming uli. Yung filter niyang to, hindi talaga mapapalitan niyan ng siya lang. Pagka nagpalit ka niyan, dapat isang buo. Hindi okay na siya lang. Okay, so yan na mga idol final check lang kung na-install lahat. I think na-install ko naman lahat. Kasi ito, makita nyo to, itong part na to, naputol na yung kanya yun, ito kabit na natin, pwede na to. Wala naman na missed out at may video naman. Game. Imagine mo, almost full tank pa siya. Talaga, ang daming gas. Sobra.
Tapos madalas ako natitirikan. Yung pala naka-float yung kanyang yung kanyang tagyan fuel pump. Kaya pala ganun. May marker siya dito, tapos may marker doon. Dito sa may kanyang fuel tank. I think kailangan niya mag-align. Pero dapat siguro ang kabit nito patagalid muna kasi may may tatama. May tumatama. So I think pag ganyan muna pag ganyan muna hanggang sa makabaon lang siya. Yan, once na nakabaon na siya, saka mo siya i-align. Pero sasabit ito ba? Ayan sasabit siya May resistance? Oo may sumasabit Ba dahil sa nagpo-float lang yun? Kailangan malaman natin kung hindi yan dun siya na pwersa or else pakabila. Kailangan siya ikutin pakabila. Yun ganun dapat para hindi siya bumangga doon sa may puti sa loob may puti siyang binabanggaan kanina. So yun yung proper way. Yan Iuupo muna yung goma. Oo, and then tsaka ito yun Suwabe. tas to alignment to nun. So may mga pag twist pala. Yan, nasa yung lock to. Pwede ka nang hubaran ito. Kasagabal na to Up. Extra hand? Hindi, okay na. Anong problema dyan? Ikot mo muna ng counterclockwise para umaharap niya yung upuan niya. Yun. Very good. Yup, malaw. Sino? Yung okay na. Oops, dulas. Okay, ito moment of truth. On natin, susi. Yung fuel gauge starting, syempre magpa-prime yan. Hindi ko nararamdaman yung priming, pero nagpa-prime yan. I think pwede na yun. Kasi baka pag awaran redondo, hindi mag-prime Ganun talaga yan. Yan talaga yan. Wala pang gas. Yun, ito pala Kaya pala hindi ako makapagpa-start. Hindi ko napuna. Wala pala laman. Kala ko kasama na. Isang assembly.
Lipat pa pala to. Ito na yung sinasabi ko. Pasaway to. Pag tinanggal mo to, ang hirap na nitong ano, masabi kung okay ito. Ayan, oh. Yun. Okay naman pala eh. Sana. Mukhang napipina rin tong o-ring. Ito yung o-ring, oh. Kung madali, Tabitan na natin pa compare. yung bago. Compare. Pwede compare. Kung ano mas masikip, mas the best. Palagi ko hindi sisip. Kasi uupo eh. Lipat na lang kaya natin. Try mo. Palagi ko lang, ah. Yun. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaupo. Sana. Alright. So, ayan nga, no. Okay. On. Priming, no. Pwede mo yung i-on off eh. Para mag-prime siya. Yun. Then try natin yung start. Yun. Alright. Worth I it. think okay. Woo! Worth it. Oh, ayos. Yun, oh. Kahit gabi na, oh. Pero ayos. Working. Yan, oh. Okay din yung kanyang, yan, oh. Okay, yan, oh. Fuel gauge, naming gas. Okay, one click. Start again. One more. On. Priming. Start. Alright. Oh, ito mga idol, no. Isipin mo, ito yung pinalitan natin, no. Saka yung itong kanyang fuel gauge sending unit, no. O yung floater, no. Ewan ko kung okay pa to eh, pero siguro napuwersa rin eh. Kaya sabi kong ewan na natin, pwedeng testerin kasi resistance lang naman yan eh. Pero hindi na, bumili ka na lang kasi magkano lang to eh. Ito siguro nasa 500, no. Pero kapag sa mga auto supply, medyo mas mataas lang ng konti. Tapos kasi yan, oh, may punit na dito, di ba? Delikado na rin. Yan, oh, kapag nalublob yun sa gas, no, yun, dun siya nagre-reading. Yun yung teorya ko dyan, no. Kasi, di ba, kalahati na nga lang siya, gumaganyan yan, yun. Kaso pag nalublob to sa gas, syempre, medyo magkalapit pang ganyan, no. So may resistance dito, kaya nag-iiba reading niya. Pagka naubos doon, bigla na lang babagsak. Delikado rin eh, dahil alam mo na, di ba? Pagka nabalatan yung mga wire, delikado. Hindi lang yan, pati dito may balat eh. Ngayon, paano ba nangyari dyan? Hindi ko maintindihan talaga mga idol kung bakit niya ipinasok to na nakaganyan, no? Hindi ko alam doon sa gumawa. Sigurado ako ginawa to, no? Hindi ko alam sa kanya kung ano naisip niya para ganunin. Kasi, mga idol, no? Pag pinasok mo to ng tama, hindi ka abot sa flooring, eh. Kunyari, ito yung tangke, no? Yan, oh, ganyan. Ito yung tangke mo, no? Yan, oh, parang ganyan, no? Oh, yan yung tangke mo mismo, no? Ganyan lang siya. Medyo makakuplas lang siya, konti. Ganyan lang. Yan, ganyan lang, no? Yan yung tangke mo. Ngayon, lumalabas na kapag kaya nakakompress ng ganyan, let's say ganyan, no? Nakaangat siya sa tangke ng ganyan, no? So lumalabas ang kalahati mo nasa bandang gitna lang. Yung kalahati, yung gasolina mo nasa bandang gitna kasi nga nakakompress siya ng ganyan. Ito yung tangke mo, yung flooring. So hindi niya nahuhigop yung gasolina dito. Ngayon, ang sinasabi ko dito, paano niya in-install na naganyan yan? Paano magaganyan yan? Matigas yan, no? Spring yan, eh. Yun nga purpose nun, eh. Oh. Paano ma-install yan na ganyan? No? Pinilit mo. Pero, saan ka babangga dito para makompress mo to? Or sa intro pa lang, may sumabit na, tapos nakompress yan ng ganyan, tapos kakapihit mo. Bumaliko. Di ba? Or, talagang hindi mo alam kung paano ang kabit nito o hindi ko alam. Kasi parang sinadya mo ito yung tama dito. Yan, oh.
Para sinadya niyang palikuin ng ganyan para sumabit eh. Siguro pinapasabit. Hindi ko alam. Hindi ko mag-gets kung bakit siya umabot sa nakaganyan yan, no, nung nakuha natin. Which dapat nakaganon yan. Ewan ko, hindi ko alam. Baka kayo alam nyo kung bakit kailangan ganunin. Which is hindi dapat din. Ang ganyan, no. Kaya pala papagasolina ako mga 900 full tank, 500 full tank, mantarang natirikan ako. Tapos natirikan ka, nagpagas ka, sabi ko bakit 900 lang o 1,000 full tank na. Pero galing ka sa tirik, malabo naman, ang liit ng tank eh. Skala ko, ang tipid ng sasakyan ko kasi nga, isipin mo eh, lagi siya napo-full tank. Pakarga ko, 300, 200, sabi napo-full tank. Yung pala, ang kinukusumo ko lang pala is yung kalahati lang ng tangke. Pagka kalahati na siya, ubos na, ibig sabihin. Kasi nga, hindi niya nasasaid yung hanggang flooring. Para siya nakilutang ng ganyan. Which is dapat, makaganon siya sa flooring. Ewan ko ba? O yun, at least gumagana na. Okay na yung fuel gauge, okay na yung fuel pump. Tinesting ko na rin yung regulator, okay din. So, everything's okay naman. Yun, kung kailangan niya ng part number, mga idol, ito. Yan o. Oh, part number. Neto yun. Ewan ko lang to, walang part number to eh, pero madali naman hanapin to. At yun lang po muna mga idol, maraming salamat po.